Patuloy ang panawagan na baguhin ang batas upang mapababa ang electricity bills. Yay! Patuloy naman kaya. Maramdaman naman namin kaya. Umabot na sa Senado ang usapin sa system loss charges sa singil sa kuryente, kung saan kinwestiyon ng mga senador ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission. Bakit hanggang ngayon ay ipinapasa pa rin sa mga consumer ang gasto sa system loss? Tanong ko, bakit system loss lang? Marami pang ibang Bakit pati yung mga senior citizen ECEC sa amin din yan? pass-through. Tayo rin ang Pass-through pampasan. charges sa amin din yan. Marami po yan. Imbes sa 5% ang matatanggal sa system loss sa bill, dapat po yan 11% eh. Pero unahin na po natin yung system loss. Di ba? Kaugnay niya, naghahanap ng paraan ng mga ahensya para mapababa ang system losses at pass-through charges na papasanin ng taong bayan. At nang tanungin naman namin ng taong bayan kung naiintindihan nila kung bakit mataas ang singil ng kuryente, ang sabi nila, Mon Francis Alonso, kapag tumaas ang presyo ng diesel, tumataas din ang singil sa kuryente dahil diesel din ang gamit sa ilang power plants. Sabi ni Dina Dryden, malaki rin ang gastos sa mga generator. Tapos may mga jumper pa at energy theft. Lahat yan may epekto sa singil. At lahat yan pwede gawa ng paraan. Irving James Del Rosario, madalas system loss ang sinisisi. Pero minsan talaga mataas lang ang konsumo, hindi lang alam ng iba paano i-compute. Alam nyo, oo nga, alam mo tama rin siya. Pero meron pa rin system loss charge. Meron pa rin. Tanggalin yun. Mas bababa pa rin ang singil kahit mataas ang konsumo kung tatanggalin yung system loss. 5% din hanggang Yes. 6%. Sabi ni Gamer456, mahal na nga ang kuryente, patuloy pa ang pagtaas. Ang hirap makita kung kailan talaga bababa ang mga singil. Melvin Kakay II, parang kahit anong mangyari, tayo pa rin ang nagbabayad sa lahat. Naloloko yata tayo. Iyan ang pakiramdam ng maraming consumer. Okay, maganda nga na pag-uusapan yan kasi sa totoo lang, kung hindi natin sinimulang pag-usapan yan, pababayaan na lang yan ng tao, di ba? You know why? Because they're so busy. They're so busy making a living. They're so busy and distracted trying to make ends meet to pay for the electricity bill. Kaya hindi na nila kine-question. Tapos tanggap na lang tayo ng tanggap kung ano yung nare-receive natin. At dahil may due date, nagmamadali tayo at nagkukumahog, mabayaran lang ang mga singil. Correct. At sya, naiintindihan ba ng masa, ng madlang people, ang system loss charge? Hindi nila naintindihan lahat. All those terminologies are in English. Hindi nila maintindihan yon. Okay, para naman maliwanagan tayo sa plano ng ERC at DOE na maibsan ang problema na kinakaharap ng mamamayang Pilipino na sa tumataas na singil sa kuryente. Kasama po natin ngayon via Zoom, ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan. Good morning, Attorney Francis, and welcome back to Memo. Good morning, Ma'am Trina and Willard, and good morning also to all your viewers. Okay, first of all, what exactly is the status? Meron na po bang kautusan na tanggalin na po yung system loss charges? Ano po ang mandando sa inyo? Nandiyan na yung policy directive ng Pangulo that we have to look into the current practice of allowing system loss charge into our bills. Kaya nga ay pinag-aaralan na ito ng komisyon, even ahead of any amendment to EPIRA. Kasi yung system loss is allowed naman under EPIRA as a cost that can be recovered by our distribution utilities like Meralco, but subject to a cap that will be set by the ERC, our agency. What is the cap? Ano po yung cap? Parang ceiling, ganon? Yes, oo. Our current cap right now for private distribution utilities is 5.5%. So beyond that percentage, it is the utilities that will have to absorb or shoulder the cost corresponding to the excess. Ayun. So, 5.5% kailangan sagutin na ng Meralco. Beyond that, dapat yung mga distribution companies. Yung beyond the 5.5, it will have to be absorbed by the utility.
pagdating sa private utilities. When you, Pero pag, sir, when we say utility, what do you mean? ito ay yung Meralco, yung nagsusupply sa atin or nagde-deliver ng kuryente. Okay, wait. I'm a little confused. The 5.5% has to be shouldered or subsidized by whom? By the customers kasi ito ang kumakatawan. This represents the cost that will have to be recovered through the system loss charge. Sir, that is what is happening now. Yes. Okay. Opo. Pero hindi And po pero hindi po ba na ang utos ng Pangulo tanggalin na yan sa pananagutan ng mga consumer? Yes, and that will require amending EPIRA and disallowing totally the recovery of system loss costs as part of the electricity bill. Ayun, okay. So, ito lang yung lay of the land. I mean, yun ngayon ang nangyayari. So, over and beyond 5.5%, it will have to be Meralco. Kasi sa ngayon, kami po lahat. Yes, within the cap. Within the cap. It will be the consumers. Okay. So, okay, doon na po tayo sa fast forward. Kasi doon po kami interesado, yung hindi na po kami ang magbabayad. How long is this process going to take? It will depend on the final version of the amendment. Of course, ang ERC naman will take part in the consultations and we will provide inputs. Kasi ano ba ito talagang system loss na ito and why is it being allowed as a cost to be recovered from the consumers up to the cap. Ito kasing system loss, this represents losses na both technical and non-technical. Pagdating sa non-technical, this is what yung pwede talagang makontrol at mapababa ng ating mga distribution utilities. Pero pagdating sa technical losses o yung talagang likhang mga nawawalang kuryente when they pass through distribution wires, ito ay dapat na matingnan kung paano ito mapapababa or totally ma-eliminate or mapapa-absorb sa ating mga distribution utilities yung cost na yan. Kaya nga po, gaano katagal po yung pag-aaral nyo na yan? Do we have a timeline? Bukod kasi sa pag-aaral, ang kakailanganin natin dito ay yung kahandaan ng ating mga distribution utilities. Dahil kung pabababain mo both the technical and non-technical losses, yung ating mga utilities will need to prepare for that. Kailangan nilang ayusin or i-upgrade ang kanyang mga distribution wires and other equipment nang sa ganon ay mapababa yung level of losses. Pagdating naman sa non-technical, kagaya ng mga pilferage, it would need additional operating expenditures na kakailanganin to add personnel para manghuli ng mga nagnanakaw ng kuryente. Oh. Attorney Francis, how would you assess itong current efforts ng Meralco halimbawa na hulihin yung mga nagja-jumper? Yung current efforts niya, alam naman natin meron siyang mga naisasagawang mga ganitong inspection leading to apprehension. And some of these apprehension cases or violation cases umaabot sa amin dahil yung consumer mismo ay nagpa-file naman ng complaint para ma-stop yung disconnection or kaya ay ma-question yung apprehension. So we know for a fact na ginagawa yan ng Meralco and other distribution utilities. Dahil kung hindi naman nila gagawin yan and they will exceed the cap, sila din ang mag-absorb. But if titingnan nga natin kung kakailanganin tanggalin na yung system loss at kung kakayanin nila, sila na mismo ang magkakaroon talaga ng insentibo na lalong paigtingin yung kanilang panghuhuli dahil kung wala na silang recovery para dito or kaya hindi na nila maipapasa yung cost pertaining to non-technical system losses. So sila na mismo ang magsisikap that they will apprehend yung mga violators. At bukod ho, attorney, sa system loss charge, may iba pa ho bang mga singil sa electricity bill na dapat tingin ninyo ay repasuhin? Nandiyan yung kahilingan ng marami dahil this will be
outright na reduction sa bill. Ito ay yung value-added tax and other government taxes. So this can be reviewed, looked into, dahil mas malaking component talaga yan sa ating binabayarang bill, yung napapapunta sa gobyerno. Wala nang subsidy na pinoprovide at tayo ang nagbabayad ng true cost ng ating kuryenteng kinukonsumo. And yet, tayo pa rin ang nagbabayad ng buwis patungkol dito at mayroon pang mga cross-subsidies naman na ina-allow by law na maipasa din sa atin tulad nung sa missionary electrification nga, lifeline at senior citizen discount. Ayun, okay. So, ano po yung aasahan ng mga consumers sa mga susunod po na buwan habang isinusulong po yung pag-alis ng system loss charge? Asahan nyo na unti-unti ay magkakaroon ng pag-aaral at kung pwedeng katuparan na ay ibababa, babaguhin natin yung cap para mas mababa o kaya ay totally i-zero na at least pagdating sa non-technical losses. Pero this might also require some adjustments pagdating naman sa singil ng ating mga distribution utilities para matiyak naman natin that they can continue operating viably. Sir, are we desperate? Desperado po ba tayo sa mga willing o yung mga nag-a-apply para maging distribution company? O pinag-aagawan po yan kasi magandang negosyo? Kasi po, if that is a coveted business for the distribution companies, edi hindi ba dapat we should be requiring them a certain capitalization so that upgraded po talaga yung kanilang mga pasilidad at nawawala yung system loss charge na yan na sila naman ang may kasalanan? Yes, oo. Ma'am Corina, pagdating sa pagbibigay ng prangkisa sa ating mga distribution utilities or kaya sa pagre-renew ng kanilang prangkisa, ang Kongreso tinitingnan yung kanilang kakayahan na makapagbigay ng distribution service kung meron nga silang sapat na kapital o kaalaman upang isagawa itong negosyong ito. Sir, Pero, you yes, mean it is Congress that approves the distribution company applications? Yes po, because this is a public utility, kaya kinakailangan ng prangkisa mula sa Congress bago ka makapag-operate as a distribution utility. Nako. So ano po yan sa committee level? Opo, nagiging batas eventually yung prangkisa, kaya nagsisimula yan sa Kongreso, sa lower house, dadaan sa committee ng legislative franchise, aabot sa plenary, magiging bill, magiging batas. At ito na nga po, pagka meron ng prangkisa, nag-a-apply sila sa amin naman ng Certificate of Public Convenience and Necessity para makapag-operate na sila as distribution utility. Ay, hindi kaya dapat ma-privatize na po yan para hindi na dumaan sa Kongreso? Ito po ay mga kahulugan na kakailanganin din ng pagbabago sa umiiral na legal framework para dito. Kasalanan na naman ng Congress? Dahil sila nag-approve ng Silang franchise. nag-approve in the eh. end, oo. So sino-sino ba itong mga distribution companies na ito na panay system loss? Oh. For all you know, wala naman talagang system loss. Baka Pero naman panay ang kubra. gawa-gawa Gagawa lang, sila ng pera doon. Hindi ba? Oo. Pero ito, a little bit of good news, Corina. Attorney Juan, ano po ang detalye tungkol doon sa iniutos po nilang refund sa Meralco? Pero at the same time, meron balita ho na pinayagan niyo ho ang Meralco na makapag-recover ng mga tinatawag na under-recoveries. Ano po ito? Oo, pagdating muna dun sa refund, ito ay umaabot ng 9.5 billion yung ipinag-utos ng komisyon noong Biyernes na isauli lang ng Meralco sa kanyang mga consumers. Ito ang kabuuang amount pero sa bawat customer class ni Meralco, iba-iba yung actual na amount na dapat niyang isauli. At nangangahulugan nito na iba't ibang refund rate din ang ipatutupad ng Meralco. At pagdating sa ating mga residential customers, ang magiging refund rate niya ay nasa mahigit 58 centavos. Ang dahilan nito ay yung pag-true up o pagkukumpirma ng komisyon kung magkano ang actual
na na-recover o nasingil as revenue ni Meralco versus dun sa kung ano lang yung revenue na tiningnan ng komisyon nung inaprubahan niya yung kanyang distribution na rate na i-implementa para sa buong taon ng 2025. Dahil maaaring tama nga yung nasingil ni Meralco pagdating sa implementasyon ng taripa, pero mas malaki yung kilowatt hour sales na pagbentahan niya, kaya mas malaki ang kinita niyang revenue. At dahil dito, ito yung pinasosoli natin. So, paano po yan? Nagpupumiglas po ang Meralco. Sabi nila, hindi kakayanin. How is this going to be resolved? Ang pinag-utos naman natin ay isauli niya ito over a period of 6 months. So, hindi naman isang buhos din na kanyang isasauli ito. So, kakayanin niya kung tutusin ay magiging kabawasan lang doon sa kanyang cash on hand na maaaring gamitin sa kanyang operasyon. But this will not definitely affect yung efficiency ng kanyang operasyon dapat. Ayan, okay. Kasi halos 1 taon daw yung implementasyon. Tagal naman, ano? Sabi rin po ni Senator Win, baka dyan po sa inyo ang bottleneck. Yung sa ERC po. Hindi naman siguro, ano? Hindi po. Ito nga pong mga aplikasyon na ito, these were filed 2025, late 2025, at yung isa ay 2026 na. At ito ay napag-desisyon na a month or 2 after natapos yung mga hearings. So mabilis na ang pagkilos ng komisyon ngayon. Okay, so we're looking forward to your study of the non-technical losses, no? Dahil sabi nga po namin, hindi lang dapat system loss charge yan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong oras, Energy Regulatory Commission Chairman, Attorney Francis Saturnino Juan. Maraming salamat po at magandang umaga. Ano kaya ang sinasabi ng ating mga online viewers? Baka kumukulo na ang tubig, kumukulo na ang tubig eh. Kumukulo na yung sinaing. Okay. Kung naiintindihan ba nila kung bakit mataas ang singil ng kuryente? Ang sabi nila, Anel Batud Loa, malaki ang nadadagdag dahil sa kung ano-anong charges. May ancillary charge. Oy, tiningnan niya yung bill niya. May ancillary charge, transmission system, system loss charge, distribution system, supply system, metering system, 5 charges under VAT, FIT allowance. Hindi ko na nga maintindihan yung iba. Ganun din ako. Sabi din ni Roberto Marasigan Holgado, ipinapasa sa consumer ang lahat ng lugi nila. Santos Rabacal, dahil private company ito, dapat ang mga utility, katulad ng kuryente at tubig, ay gobyerno ang nagpapatakbo. Sabi ni Lester Dex, may VAT tapos may monopoly. Parang lahat sila tama, ano? Luz Viminda Ferrer, basta nagtitipid na kami sa paggamit ng kuryente. Pero bakit ganon? Mahal pa rin ang singil sa amin. Ayun. Diyan din nagagalit talaga ang tao kasi iba nagbabawas na ng paggamit ng aircon pero mataas pa rin. Kaya talagang nako-question tuloy ngayon yung issue na to. Correct. Ayan, pay muna tayo.